Hello everyone! Welcome to the Four Corners. By the way, I'm Ken and welcome to the episode 3 of What Happens Now. So in this episode, pag-usapan po natin kung ano ba yung AML. What is acute myeloid leukemia? Ano ba tong sakit ko? Okay, so meron ba tong gamot or what are the options na pwede nating gawin? Ano ba yung dapat mong gawin if ever meron kang acute myeloid leukemia? Meron ba tayong dapat iwasan para hindi tayo magkaroon nito? Meron ba tayong dapat gawin para hindi tayo magkaroon nito? Okay? Ano ba yung mga options, mga gamot, treatment na pwede nating kunin, gawin para malabanan po yung sakit na ito? Okay? So to give you a brief preview of what happens on the episode 1 and 2, episode 1 po, last January 2024, I was diagnosed with myocarditis and then naging okay ako for the next 2 months. However, bumalik po yung sakit ng dibdib ko. And kasama na nun, meron ng extreme tiredness. Mabilis po ako mapagod. And then after that, ni-diagnose na po ako ng acute myeloid leukemia. So meron na po tayong cancer agad nun. So ano ba kasi yung acute myeloid leukemia? So gaano ba siya kalala? Ano bang klaseng cancer ito? Okay? So acute myeloid leukemia is a rare cancer that affects your bone marrow and blood. It typically happens when certain genes or chromosomes mutate. Okay? Acute myeloid leukemia affects about 4 in 100,000 adults annually. So each year, about 1,160 children receive an AML diagnosis. So dito naman po sa Philippines, in 2020 Globocan report showed that leukemia is the 5th leading cause of cancer related death in Philippines and the 9th most common cancer type with more than 5,700 new cases in 2020. So wala pa yung data for 2021, 2022, 2024. So but 2020 naging prominent na, naging 9th most common cancer type dito sa Philippines. But kahit na ganon, common cancer type siya sa Philippines, there's a lack of knowledge about this kind of cancer. Kahit ako, nung una akong nagka-cancer, una kong nalaman tong sakit na to, halos wala akong malamang information around internet, mga blogger or information sa other social media platforms about this disease. So, alam nyo, parang nangangapa tayo sa dilim. So kaya rin ako na-push para gumawa ng mga content, mga videos about my case because para dun sa mga taong kung sakali man maghahanap ng information about this kind of cancer. Okay? So ano ba yung AML? So itong kind of AML na to is a very rare cancer. Okay? So, kung titignan natin, we will try to deep dive on this kind of cancer. Marami tayong makikita percentage numbers na ayoko na rin banggitin dito sa vlog natin. But we will talk about it sooner. Okay? So, ano ba yung mga treatment na pwede natin gawin? Okay? Para malabanan tong cancer na to. Okay? Number 1 sa experience ko is chemotherapy. Okay? So, unang-una ginawa sa akin, na-diagnose ako last May 13. Kinabukasan ng May 14 is nag-proceed na agad kami ng induction chemotherapy. So, sa induction chemotherapy, ang pinaka-goal po ng induction chemotherapy is to eliminate all cancer cells in our body, leukemia cells in our body. Okay? So, in my case, dalawang cycle ng induction chemotherapy nang ginawa sa akin because nung unang induction chemotherapy, hindi ako nag-remission. Upon testing sa bone marrow aspiration, so kinuhanan ako ng parang dugo dito sa bone marrow ko, chinek if meron pang leukemia blast, and unfortunately meron pa. But nung second induction chemotherapy natin is fortunately nakuha na, okay? Nag-remission na po tayo. Ngayon po, remission na po tayo. Wala na po yung cancer cells sa katawan natin. But hindi kasi doon natatapos yung laban natin, okay? This kind of cancer, acute myeloid leukemia, there's a big chance of relapse. Okay? Malaki po yung chance na bumalik yung cancer natin. So dito naman po papasok yung pangalawang treatment natin which is yung consolidation chemotherapy. So ang pinaka-goal ng consolidation chemotherapy is for us to remain in remission state. Mawala yung cancer cells, ma-maintain natin na walang leukemia cells na dadaloy ulit sa katawan natin. Okay? So, in my present condition, nakatapos na po ako ng dalawang consolidation chemotherapy. So,
para din siyang chemotherapy, but in this kind of chemotherapy, mas mataas po yung dosage ng gamot. Okay? So, next is maintenance therapy. So, dito naman po sa maintenance therapy, nagme-maintenance po tayo ng gamot. May medicine po tayong tinitake for us to maintain na mawala yung cancer cells sa katawan natin. In my case, nagtitake po ako ng midostaurin drug. So, meron din po kasi akong mutation which is FLT3, which is a common type of mutation for AML patients. So, para hindi po mag-activate yung FLT3 mutation ko, kailangan kong mag-take ng midostaurin drug. So, para siyang, hindi siya parang chemo drug talaga siya na tinitake ko para hindi mag-activate yung mutated genes mutated ano ko kung ano ba yung FLT3 na yun, but it's a mutated gene sa katawan ko, abnormal mutated genes na kailangan hindi siya mag-activate para hindi mag-worsen yung condition ko. Okay? So, the last treatment naman is nagagawin sa akin in my nagagawin sa akin is bone marrow transplant naman. So, sa bone marrow transplant, hindi naman siya yung tatanggalin yung bone mo, tapos papalitan ng bagong bone, hindi siya ganun. Dati ganun din iniisip ko, but hindi. So, sa bone marrow transplant, in other terms, this is stem cell transplant. Para siyang tinatransfuse ng dugo, but instead of dugo, stem cell. So, yun yung ipapadaloy sa katawan mo para magkaroon ka ng bagong cells, red blood cells, white blood cells, yung mga cells sa katawan natin maging bago. Completely new. Okay? So, dito naman sa bone marrow transplant, kailangan natin ng donor. In my case, ang naging donor ko yung kapatid kong babae. Okay? Siya yung magiging donor ko. Nag-test kami, HLA testing, to test if compatible ba kaming dalawa. So, fortunately, compatible naman kami. So, we are haplo-match. So, half match kami. So, 6 of our, let's say, hindi ko sure kung anong tawag doon, chromosomes ba or genes is nag-match. So, pwede siyang maging donor para sa akin. There's may mga risk talaga doon sa bone marrow transplant. Siguro pag-usapan na lang natin 'yon on our next video, pati yung mga side effects, mga pros and cons ng bawat treatment na ito. But yun nga, lahat naman po kasi ng mga treatment na sinabi ko sa inyo, there's a risk, okay? Possible pa rin bumalik yung cancer. There's no 100% chance na makiklear tayo sa cancer. There's no 100% 100% na clear na mawawala talaga yung cancer. Lahat po ito is risk, lahat po ito is sugal na ginagawa natin and hoping na mag-work para sa atin. So, chemotherapy, consolidation therapy, maintenance therapy, and bone marrow transplant or stem cell therapy. So, lahat po ito pagdadaanan natin. Pinagdaanan natin, yung iba pagdadaanan po natin. So, on our next video siguro pag-usapan natin about yung bone marrow transplant. Meron akong in-interview na kaibigan ko na nakasurvive dito sa bone marrow transplant na ito and tatanungin natin siya, ano ba yung experience? Ano ba yung meron sa bone marrow transplant? Ano ba yung kailangan namin expect? Ano ba yung kailangan namin paghandaan? Ano ba yung experience mo? Paano ka nagkaroon ng sakit? So let's check kung ano ba yung mga experience niya and for us to know then kung ano ba yung mga pwede nating makuha sa kanya as a cancer patient, as a cancer survivor who survived bone marrow transplant. Na pwede na pagdadaanan ko rin sooner. So, before we end, in general kasi yung percentage or kung titignan nyo siguro sa internet, yung mga numbers, yung mga percentage of survival rate, siguro medyo madadown kayo eh. Kasi there's a really low percentage chance na makasurvive. Okay? But hindi siya zero. Hindi siya zero chance na makasurvive. So meron po tayong tsansa. In general, sabi dito, there are 30% of adults with acute myeloid leukemia who are alive after 5 years. Compared naman sa CLL, they are 88% chance. ALL, 71% chance. So yung AML yung pinakamababa. Pero alam niyo yun, if you try to look the bigger picture, hindi naman tayo 0% chance. Hindi naman porket nagka-cancer tayo. Hindi naman porket na
meron tayong sakit, is susuko na po tayo. Katulad nga ng sabi ni Doc Willie Ong, di ba? Itong cancer na to, nilalabanan, hindi sinusukuan. So, itong cancer po na ito, I'll try to document myself. I try to video, I try to content para magkaroon ng inspirasyon sa ibang tao na katulad ko na lumalaban sa cancer. So, yeah, I think that's it for me. Kahit na, itong mga numbers na to, huwag nyo itong pansinin. 30% chance, 5% chance. Ang mahalaga, hindi tayo 0% chance. Okay? So, I think that's all for me. So, thank you everyone. See you next time. And yeah, peace out. Thank you.